Ito ipapakita ko nyo ang series of events sa mga nangyayari ngayong araw na ito at magre-react tayo. Ito yung una na nangyari. Ito po, panoorin natin. Pinaaresto na ng Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta kaugnayan sa kasong pandarambong na inihain ng ombudsman dahil sa hindi niya idineklarang campaign donation. So tuluyan na ngang inaresto si Senator Marcoleta. Wala nang makakapigil ni Marcos. Ayan, tuloy-tuloy lang Marcos. Yan ang gusto nila eh. At mula sa Sandigan Bayan, sa Quezon City, may express report si Camille Samonte. Camille, ano bang balita dyan? Nikki, hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng motion ng kampo ni Senator Rodante Marcoleta at mga kapwa-akusado. Sa mga nagbabalita dyan na fake news na si Senator Marcoleta raw ay hindi nagpa-aresto, fake news yan. Mismo si Senator Marcoleta, pumunta siya dyan para i-clarify niya ang mga kaso niya sa batas natin. Yan po matapang yan. Na ipagpaliban ang paglalabas ng warrant of arrest at suspendihin muna ang pagdinig kaugnay ng kasong plunder na ispalaban sa kanila. Ayon kay Justice Carl Miranda, Chair ng 3rd Division, natapos na ang mga mahistrado na tukuyin ang probable cause para sa kaso at normal lang yan Yung mga defense team ni Senator Marcoleta ay nag-file sila ng motion na ipagpaliban muna itong kaso na ito. At alam ko naman ang dahilan bakit ipagpaliban muna ni Senator Marcoleta. Kasi alam naman po natin na ito totoo po. I mean, totoong analysis po natin ito. Pwede tayo magkamali dito. Siyempre, si Marcoleta maraming ginagawa. Siya po ay senador, nagtatrabaho doon sa Senado. At especially, ngayong araw na ito, ngayon rin ang araw ng impeachment trial ni VP Sara. So, yan ang pinakaunang reason bakit ipagpaliban muna. Sa tingin ko, that's my own analysis. Hindi yung ipagpaliban muna baka si Senator Marcoleta. Marami kasing nakita ko sa comment section baka raw tataka si Marcoleta. Gago, mga gonggong. Fake news na naman kayo. Ayan hinarap niya yung mga walang kwentang kinaso sa kanya. Pero kung ito? Kung itong mga Gatchalian Black pa ito, wala na, umiyak na. Naalala nyo yung Gatchalian Black? Noong nakuha ng Cayetano Black yung majority, iyak yung yung Gatchalian Black. Pero nakuha nila ulit yung bumaliktad na yung dalawang Judas ay wala. Pinagbigyan nila. Nirespeto nila yung proseso, di ba? Sunan na nila na maglabas na ng warrant of arrest laban kina Marcoleta kasama rin sa pinaaresto si dating Congressman Mike Defensor at mga negosyante sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Diray. Gate Justice Miranda personal nilang sinuri ang mga dokumento at impormasyon na nakita ko nga yung video ni shinare ni Attorney Vic Rodriguez, yumakap ng mahigpit itong si Mike Defensor sa kanyang anak, bago ito siguro inaresto. Sinumiti sa kanila ng isang pa ng ombudsman sa kaso. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Let me stress, yung warrant of arrest does not constitute a determination of guilt. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to... Kasi sasabihin na naman ng mga dilawan at mga loyalista, yan, inaresto na si Marcoleta, guilty na yan. Nilinaw niya ang pag-aaresto ni Marcoleta ay part yan ng batas natin. Okay? The constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Yan. Nikki, naglabas na rin ng korte ng hold departure order laban kina Marcoleta. Bago ilabas yung warrant, ay naghain pa ng motion ng kampo ni Marcoleta para nga ipabasura ang kaso laban sa senador. Personal siyang dumalo sa pagdinig ng talak itong motion. Dito, hiniling ng depensa na resolbahin muna itong motion bago maglabas ng warrant of arrest. Nakatakda raw kasing dumalo si Marcoleta sa impeachment trial ni VP Sara mamayang hapon sa Senado pero hindi pumayag ang korte rito dahil noong biyernes napadesisyonan ito at magkaiba rin ang mga punto na dapat talakayin sa hiwalay na motion. Iginitin ng mga mahistrado na hindi kasama ang korte at wala pakailam ang korte sa mga usaping politika na gagawin sa Senado ukol sa impeachment ng VP. Nikki, sa mga oras nga na ito ay matapos na i-anunsyo ng mga mahistrado na ilalabas na nga na inilabas na nila yung warrant of arrest ay dumiretso itong si Senator Marcoleta sa Clerk of Court ng 3rd Division at maya-maya dumating na rin ang CIDG dito at titignan pa natin kung wala pa tayong konfirmasyon kung gagawin na ba o ginawa na ba itong booking procedures para nga kay Senator Marcoleta. Samantala, doon naman sa tatlo niyang kapwa-akusado ay wala pa tayong impormasyon kung sila rin... Wala pa raw silang impormasyon. Alam niyo, sa totoo lang guys, sa nangyari ngayon kay Senator Marcoleta, ito lang yung masasabi ko. Itong senador na ito, na si Marcoleta, maging presidente ito ng Pilipinas in the future. Itong sinasabi ko ngayon, itong video na ito, balikan nyo ito after siguro 12 years from now. Maging presidente pa si VP Sara sa 2028 di ba? So, ewan ko lang kung nagdududa rin ako na baka ito yung vice president ni VP Sara. Kasi itong ginawa ni Senador Marcoleta ngayon,
Grabe, mas lalo nilang pinasikat si Marcoleta. Mas lalong hinahangaan ni Senador Marcoleta yung mga taong bayan, no? Mas lalong hinahangaan siya. Kasi hindi siya nagpadala doon sa mga hudas. Oh, kasi meron diyan eh. Huwag mo nang ituloy ang mga flood control investigation mo. Bumaliktad ka na. At hindi ka namin aarestuhin. Pero ano ginawa ni Senator Marcoleta? Ipinatuloy niya pa rin. At yan po ay kahanga-hanga. Okay? Yan po ay kahanga-hanga. Kaya sabi ko, ito yung kind of leader na kailangan natin ng bansang ito. If gusto nyo baguhin ang Pilipinas, Senator Marcoleta. Pagkatapos ni BP Sara, Marcoleta, BP Sara, tapos Marcoleta. Kasi, maraming magsasabi niyan, pwede naman si Mayor Baste, si Kung Pulong, mga Duterte, pwede yan, wala problema yan. Pero ang mga tanong ng iba dyan, bakit puro na lang mga Duterte, puro na lang mga Duterte? Hanggat ang mga Duterte po ay susuportahan si Senator Marcoleta. Kasi meron ng mga grupo at napapansin na ng mga taong bayan na itong kind of principles that Marcoleta has been very heroic to the eyes of the people. Mantakin nyo, ang laki ng problema natin ng flood control, siya lang ang matapang na humarap dyan. Na wala siyang pakialam kahit makulong pa siya. Okay? Ito. Panoorin natin itong Sinartates. No? Ito naman yung opinion niya sa pag-aresto nila kay Marcoleta. Okay, the Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Sir Nartates, ang tanong, nagtatanong lang kami taong bayan, inutusan na ba kayo ni BBM? Nagtatanong lang tayo Sinabihan ka na ba ni BBM na siguraduhin mo yan na hindi maka-escape? Siguraduhin mo yan. Na makulong yan. Implemented Nagtatanong lang tayo. warrant issued against Senator Marcoleta and Trianas. This morning, we sa ADG went there and received the warrant of arrest about 4:09 this morning. And Yung mga kapulisan sila yung mag-e-implement sa arrest. Linawin natin yan Sila naman po ay sumusunod sa utos ng Sandigan Bayan. warrant was implemented. So right now, the usual Kaya nga nakakatakot na yung yung ating bansa ngayon, no? Kahit wala kang kasalanan, pwede ka nang arestuhin. Nakakatakot na. Pwede itong mga nangyayari kay Senator Marcoleta. Ano na ito Para bang kung ikaw hindi ka trip ng administrasyon, pwede kang pagtripan nila. Na arestuhin ka. Kasi gawa-gawa lang, bigyan ka lang ng kung ano-anong kaso diyan. Itong Marcoleta halata, wag na tayong magbulan, di ba? Non-billable yung kinaso para makulong talaga. the booking process ay ginagawa. Kaya ingat-ingat yan kay Tano, baka ikaw ang susunod. Sir, after this, saan dadalhin po si Senator Marcoleta? Okay, we will return the warrant of arrest to the issuing court, that is the Sandigan Bayan. As soon as matapos yan, return natin. So, sir, hindi pa alam po, wala pa po ba silang It's up to the court to decide where to finish the arrest. Chief, kumusta naman yung tatlo pang akusado na kasama niya sa warrant? Yes, our teams are already on the way to implement to known address of those persons. Mike Defensor, Mr. Viral, and Mr. Steve. They have addresses either in Metro Manila as well as in the provinces. Yung mga teams naman tayo doon to look after them. Walang surrender po, hindi na surrender po. Communication? Communication. Mas maganda kung may surrender, they surrender. Surrender sila sa nearest police station and or dito sa Makrami mismo sa CIDG. Sir, kung sa sa Hindi na nag-CIDG. Okay, may medical check-up sa ngayon. So, okay naman. We'll see the result. Sir, tapos na po yung mugshot kay Senator? Kasalukuyang minamagsan. Minamag-shot na raw si Senator Marcoleta. Okay. BBM, nasunod na ang katuparan mo. Chief, yung clarify po, surrender po ba? Kasi yung sinasabi ko ng lawyer niya, nag-surrender na siya since nandun na siya sa Sandigan Bayan. Warrant of arrest has been effected. Malinaw yan, sumurrender si Senator Marcoleta. He's arrested. So yan po tuloy na talaga ang pag-aaresto nila kay Senator Marcoleta. Utos yan ni BBM. Huwag na tayong magbulahan. Ito Ito naman yung side ni Marcoleta para malinawan tayo. Ito po.
kailangan natin italang. Ako ay personal na nagpunta dito sa Sandigan Bayan dahil yung aming motion was Personal na pumunta si Senator Marcoleta sa Sandigang Bayan para mag-file ng motion, no, na ipagpaliban ang ang pagpaparesto o kung pwede man itong kanyang paglilitis ng kanyang kaso. yung kalapit na motion to defer para pamarin ay kinalendar na agad for hearing. Ganito nga sa umaga nito. Ngayon, napakagandang indikasyon yun na umira lang ating mga batas. So gusto ko magpasalamat sa Sandigan Bayan dahil kinalendar nila agad for hearing. Yun ay makikita rin na kinakailangan ng proseso ng batas ay masunod. So, ang sabi ng Sandigan Bayan, meron na silang determination of probable cause. Kaya sila nag-issue ng warrant. Igalang natin yun. Kaya meron naman kaming motion to cause, pinagbigyan naman yun. Nasa gilid sa kanya si John Vic Remulla. At alam ko naman yun ay bibigyan taan pa rin. Ibig sabihin, ipoproseso pa rin ang aming motion. Dahil, siyempre kami naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinal sa amin. So ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganun, i-counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to pass. Yan ay... Ibig sabihin, ang defense team ni Senator Marcoleta ay meron po silang sariling kanyang legal na pananaw. Hindi sila sang-ayon. Okay? So karapatan yan. Bibigyan tayo ng Sandigan Bayan. Kaya lang kailangan dumaan sa proseso. At nauna, Jamie 7. Sobrang kasi Jamie 7. Kaya nag-issue na po sila ng warrant. Jamie. Senator, to clarify, you surrendered po. Did you surrender? You were arrested, Senator? Sen, you surrendered, Sen, arrested po. Ay, 5 baba, 5. Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ng mga proseso. 5. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto. Ako ay hindi magtatago at haharapin ko ang batas. Malinaw yun ha? Sa mga fake news dyan. Sangayon sa pagkakalit ko sa mga batas na yan. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant na pares. Tatanggapin ko. Senator, ano po message ninyo to your fellow INC? Nararamdaman ninyo siguro. Ay, Jamie 7 baba. Send message to the INC po. Message to your fellow INC, Senator. Ayan ha. So, yan. Tuloy-tuloy na yung proseso na yan. Tapos aarestuhin na siguro na si Marcoleta. Ang pinakatanong dito, makapag-participate pa ba siya sa impeachment trial? O, ito po ha, kasi ni-research po natin ito. Ang sabi po dito, no, sa mga narinig natin na mga abogado, yung mga nagpapa-interview na mga kagaya nila ni Attorney Raymond Bato, ni na Attorney Neil Abayon, isa yon sa mga pinakikinggan natin. Pero aside from those lawyers, no, sa kanilang opinion, ni-research rin natin kung meron pa bang karapatan si Senator Marcoleta participate. So, yes, Senator Rodante Marcoleta could still legally remain a senator. Kahit inaresto na siya, senador pa rin siya. Kahit inaresto siya. But whether he can actually participate in the impeachment trial depends on his detention status and any orders issued by the court or the Senate. Okay? Saan siya ikukulong? Ilang days siya ikukulong? Kasi maraming nagsasabi, baka si Senator Marcoleta hindi pa natapos yung impeachment trial. Kung natapos na lang yung impeachment trial, baliktad pala. At siya pa rin ay nakakulong, hindi siya makaparticipate, merong ganun, okay? O pwede bang nandoon siya sa loob ng kulungan, pwede ba siyang mag-participate? Ano ba? Through teleconference o through video na lang? Pwede ba yan? Yan ang pinakatanong. Here's the situation in simple na pagka-explain, okay? Being arrested does not automatically remove someone from the Senate. Okay? Malinaw yun? Hindi ibig sabihin, inaresto ka na, ay hindi ka na senador. Senador ka pa rin. Okay? A senator remains in office unless they resign. Their term ends, they are expelled by the Senate or they are disqualified under the law after the conviction. So,